Kwentong Bayan. Masarap magkaroon ng tunay na kaibigan. Ngunit ang pinaka hindi natin magugustuhan kapag lumabas na ang masamang ugali nito, kagaya ng nangyari sa kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Buddy. Taong 1979, Barangay Iloilo. Maring, nakabili ka ba ng yelo? Madami kaming nahuli na hipon ni Ernig. Hindi yata kasya sa isang kahon. Ay mga bata, sino bang pwedeng tumayo dyan sa inyo? Kailangan namin ng tulong dito sa labas. Masyado kayong abala sa loob. Wika ni Tatay Bansoy. Si tatay naman, abala kami ni Ate Muning sa paghahanda ng hapunan eh. Si Buddy na lang po yung utusan nyo. Saka masyado na pong madilim. Nakakatakot po na pumunta pa sa bahay ni Aling Banang eh. Tugon ng bunso. Buddy anak, sige na nga, ikaw na ang bumili at may ginagawang mga kapatid mo. Akala ko naman kasi, kasya na yung nabili kong yelo. Hindi pa pala. Salamat sa Diyos at maraming huli ang tatay nyo ngayon. Buddy anak, dalhin mo na yung bayong. Mahirap kapag supot lang eh. Baka mapatid sa dami ng yelo na bibilihin mo. Magdala ka na lang ng solo. Bansoy, samahan mo kaya ang anak mo. Alam mo namang maraming gumagalang maligno kapag gabi. Lalo pat mapapadaan yan sa kawayanan. Wika ni Nanay Maring. Naku, kahit wala na pong solo. Sagaba lang po yan, Nay. Malaki na po ko at kaya kong sarili ko. Ilang yelo po ba yung kailangan nyo? Saka maligno. Lagi naman po ako lumalabas tuwing gabi, wala naman po eh. Yung sinasabi nilang maligno, baka mga ligaw na hayop lang siguro, Nay. Alam nyo naman po dito eh, wala pa masyadong tahanan. Tugon ni Buddy. Ay nako, umandar na naman yung kayabangan mo. Alam nyo ba, balita sa baryo na may gumagalang malaking baboy ramo. Sabi pa sa kwento ng nakakita, bigla na lang lumalabas sa dilim, nangahabol ng bibiktimahin. Ang sa akin lang naman anak, ano ba naman yung magdala ka man lang ng panangga kung sakali? Wika ng nanay. Tss. Baboy ramo. Tamang-tama, Nay. Akin na po ang itak at ilalagay ko po sa bayong yan. Pag ako ang hinabol, nako, siguradong lilitsunin ko yung bukas. Hindi po ako dayo sa lugar, kaya wag po kayo masyado mag-alala. Tugon ni Buddy. Inabot ng ina ang bayong na may lamang itak. Naglagay na din ang ina ng posporo. Kung sakali man lamang makadaan ang anak sa kawayanan, pwede itong magsiga para pang ilaw. Medyo may kalayuan ang tindahan na bibilhan. Kaya napapaisip ang ina kung nagtatapang-tapangan lang ba ang anak. Hindi ito ang unang beses na lumabas si Buddy ng gabi, pero palagi siyang may kasama. Sa pagkakataong ito, mag-isa lamang itong naglakad sa dilim dahil may mga ginagawa ang mga kapatid. Ilang minuto pa ang lumipas. Habang naglalakad ang binata, nakikita niya pa naman ang daanan, maging ang mga ibong nakadapo sa puno ng kawayan dahil sa maliwanag na sikat ng buwan. Sa pagpapatuloy ng paglalakad, may napansin ang binata na figura ng tao. Tinignan niya ang paligid at naisip na tila may iniintay ito. Ilang sandali pa ang lumipas at nang medyo malapit na sa figura, doon niya lamang napansin na nakatingala ang tao. Natatabunan ng mahaba at buhaghag nitong buhok ang katawan at tila nagsasalita sa hangin. Nakaramdam ang binata ng paninigas ng katawan. Hindi na maiyakbang ang mga paa. Habang nasa ganong posisyon, biglang lumingon ang ulo ng nilalang.
Sa paglalarawan ng binata, mukha itong baboy na may katawang tao. Mapupula ang mga mata. Nakalabas ang mahabang pangil habang nakatitig sa kanya. Binalot ng kilabot ang binata at nais sanang sumigaw. Ngunit wala namang boses na lumalabas sa bibig. Nanginginig ang buong katawan habang unti-unting papalapit sa kanya ang nilalang. Nakangisi pa ito. Itinaas ang dalawang kamay. Doon niya nakita ang napakahabang kuko. Akmang hahambalusin na ang binata, ngunit biglang may tumama sa ulo ng nilalang. Napatigil ito. Nilingon kung saan galing ang bagay na tumama sa ulo. Galing ito doon sa lalaki. Hoy! Pag ako nakalapit sa'yo, iyahampas ko tong bote na hawak ko. Pasalamat ka ha. Isa pa lang yung binato ko. Sige, itaas mo pa yung kamay mo. Malalagot ka. Buddy, huwag ka matakot. Ako nang bahala. Wika ni Tio Dodoy. Dahil sa Tio, doon pa lamang natauhan si Buddy at unti-unting naigalaw ang katawan. Pero dahil sa takot, imbis na bunutin ang itak na nasa bayong, pinaghampas niya ng bayong ang nilalang. Hindi niya na naisip kung tumatama ba ang paghampas niya. Hindi niya namalayang wala na pala ang nilalang. Kumaripas na ito ng takbo nang makitang malapit na ang agwat ng lasing sa kanila. Walang ya. Takot ka ba? Bakit ganyan ka gumalaw, bata ka? Hoy, anong oras na? Gabi na. Nasa gitna ka pa ng kawayanan. May dala ka pang bayong. Saan ka ba pupunta? Dumating na ba yung tatay mo? Pupunta sana ako doon, yayayain ko siyang tumagay eh. Ilang araw ko na siyang hindi napupuntahan kaya, alam mo yun, bibisita ako. Ano? Kikilos ka ba dyan oh? Iintayin natin bumalik yung demonyo. Wika ni Tio Dodoy. Tiyo, bibili sana ako ng yelo eh. May ginagawa kasi sila tatay kaya wala akong kasama. Opo, kanina pa po dumating eh. Kailangan ko po ng yelo para sa mga hipon na ilalagay sa kahon. Salamat po ah. Kung hindi po kayo dumating, baka kung ano pong nangyari sa akin. Tugon ni Buddy. Halika na, sasamahan na kita at kailangan ko din yata ng yelo dito sa dala ko. Sa susunod, huwag kang aalis ng ganitong oras kung wala ang kasama ha. Mahirap ang panahon ngayon. Masyali ka na. Baka magsarado na si Aling Banang ng tindahan eh. Wika ni Tio Dodoy. Habang naglalakad ay nagpapaliwanag ang lasing. Nakiusap ito sa binata na huwag maingay sa mga nangyari. Paliwanag niya, wala namang nangyari sa kanilang masama. Ayon pa dito, ayaw niyang pagtawanan sila. Siguradong hindi maniniwala ang taong bayan sa kanila. Ang mahalaga ay ligtas silang makauwi. Ilang minuto bago sila nakabalik sa tahanan, nakatawa ang matanda habang sinalubong ni Tatay Bansoy. Palagi namang magkasama ang dalawa sa pag-inom ng tuba. Nang mga panahong ito, hindi pa uso sa lugar ang iba't ibang uri ng inumin. Ang meron lang ay tubang kulay pula. Paminsan ay inaabot na ng madaling araw ang matanda sa tahanan, kasama ang iba pang kaibigan na galing sa ibang baryo. Inabot ng binata sa ina ang bayong na puno ng yelo. Pakiramdam ni Buddy, nanlalanta ang buong katawan dala ng naging karanasan. Nais niya mang sabihin sa ina ang naganap. Iniisip niya ang paalala ng matanda. Maaaring pagtawanan siya ng mga kapatid at masabihan pa ng duwag. Kaya minabuti na lang na itikom ang bibig kaysa makantsawan. Malungkot ang binata na tila may sakit, habang tinutulungan ang ina sa pagsasaayos ng mga hipon. Oy anak, may sakit ka ba? Hindi ata maganda ang pakiramdam mo.
Ay sige na, kumain ka na muna doon at ako nang bahala dito. Nakakain ang mga kapatid mo at nagpapahinga na. Sabay na kami ng tatay mo mamaya. Nako, sinugod na naman ng mga kainuman. Ay siguradong madaling araw yan matatapos. Wika ni Nanay Maring. Ano po, aswang? Sino pong aswang? Hindi po kayo nasanay kay tatay. Hindi yan nabubuhay ng hindi nakakainom, no? Saka pangtanggal niya po yan ng pagod. Alam niyo naman po halos wala ding pahinga si tatay sa pagpapalaot kasama si Erning. Tugon ni Buddy. Anong aswang yung sinasabi mo? Wala naman akong sinabi. Ang sabi ko yung mga kaibigan ng tatay mo. Tuwing gabi lang natin sila nakikita kaya parang aswang siguro. Hindi naman yan lumalabas sa araw eh. Naku, ewan ko ba kung paano nabubuhay yan. Kahit yung asawa niya, hindi ko nakikita ang anino. Sige na anak, kumain ka na. Hayaan mo na yung mga pinag-uusapan natin palibasa. Yang kaibigan ng tatay mo, bigla na lang yan sumusulpot dito. Hindi nga natin sobrang kilala yan eh. Mabuti na lang mabait talaga yung tatay mo. Wika ni Nanay Maring. Baka po nasa bahay lang sila tuwing may araw. Alam niyo naman po na mahilig lang naman yung magtanim ng mga kamuting kahoy. Sa kapansin ko lang po, hindi na masyadong makita ang bahay nila dahil sa mga pananim, no? Kaya siguro patagay-tagay na lang to si Tio Dodoy. Wala naman yata silang anak eh. Tugon ni Buddy. Ay nako, lumalalim na ang gabi. Sige na, kumain ka na at magpahinga. Bukas na tayo mag-usap. Tatapusin ko lang muna tong mga ginagawa ko. Wika ni Nanay Maring. Nagpaalam na ang binata sa ina. Pero sa loob niya ay merong mga pagdududa. At pilit pa ring tinatago ang nakakatakot na karanasan. Kumain na lang siya ng hapunan at nagpahinga. Madaling araw nang magising si Buddy, nakaramdam ito ng alinsangan sa lugar. Nakaamoy ng mabahong aroma. Masakit sa ilong. Bumangon ang binata. Narinig niya ang tawanan ng ama at ng kaibigan. Ang buong akala ni Buddy ay umaga na. Akmang lalabas sana ito para kumpirmahin. Ngunit nakaramdam siya ng takot nang maalala ang nangyari kagabi. Sumilip ang binata sa pintuan ng kwarto dahil gawa lang naman sa kawayan. Kaya may siwang at nakikita mula sa loob ang labas. Patuloy lang sa paglalagay ng inumin sa baso ang matanda habang ang tatay naman tila wala na sa sarili sa sobrang kalasingan. Lalabas sana ang binata upang awatin na sa pag-inom ang ama. Nanlaki mga mata nito nang makitang nilalawayan ng matanda ang basong inaabot sa ama. Sobrang nangilabot si Buddy sa nasaksihan. Ang akala niyang tumulong sa kanya. Iba pala ang pakay. Parang isang uri ng nilalang. Dali-dali niyang pinuntahan ang ina sa silid upang gisingin. Nahirapan siya dahil malalim ang tulog nito. Maging ang mga kapatid ay ginising niya din sa takot na baka may gawin ang matanda sa kanila. Uy bunso! Erning, gumising nga kayo! Uy! Muning! Gising! Wika ni Buddy. Ay, ang sarap-sarap ng tulog ko eh. Ano bang meron? Umaga na ba? Manggigising ka tapos hindi ka magsasalita. Pwede ba wag kang istorbo? Kailangan kong bumawi ng tulog. Papalaot pa kami ni tatay bukas. Wika ni Erning. Ay naku anak Buddy, si tatay mo nasa labas pa. Bakit po ba kami ginising? Itong batang ito. Nay, si tatay po. Parang may aswang po dun eh. Dinidilaan po yung baso ni tatay bago ipainom sa kanya yung laman. Magkakasabay namang bumangon ang magkakapatid at ina. Lumabas ang mga ito papunta sa kinaroroonan ng ama. Nagulat si Buddy. Wala na palang kasama si Tatay Bansoy. Nakahandusay na sa papag.
Tinulungan nila ito upang makapasok sa tahanan. Binatukan pa ni Erning si Buddy. Napabangon ito sa katagang aswang. Ang sarap ng tulog namin tapos gigisingin mo kami dahil natatakot ka. Buddy naman, alam mo namang ako yung kasama ni tatay sa laot eh. Kaya nga ako bumabawi ng tulog. Tapos magbibiro ka ng ganyan. Wika ni Erning. Ay, sige na, tama na yan. Matulog ka na, Erning. Ikaw, Buddy, tulungan mo ako dito. Etong tatay mo, iinom-inom, hindi naman pala kaya. Habang tinutulungan ang ina, hindi maiwasan ng binata na kabahan. Iniisip ang kalagayan ng ama kung sakaling nainom nito ang laway ng aswang. Napagtanto niya na ang itinuring na kaibigan ng ama, nilalason ang isipan niya. Hindi na bumalik pa ng kwarto ang binata, bagkus tumabi ito sa pagkakahiga sa pwesto ni Tatay Bansoy. Kahit masikip ay hinayaan na lang ito ng ina. Kinaumagahan ay hindi na nakabangon ng tatay. Sinabing masama ang pakiramdam at iniinda ang sakit ng sentido. Hindi nakapalaot ng araw na yon si Tatay Bansoy. Parang may kutob talaga ako sa biglaang pagkakasakit ni tatay eh. Sa tanang buhay ko. Ngayon ko lang nakita nagkaganyan si tatay dahil sa pag-inom. Natatakot ako sa nakita ko kagabi. May masamang balak si Tio Buddy kay tatay. Wika ni Buddy. Hanggat hindi tayo sigurado, anak, huwag ka munang magbibintang. Wala tayong matibay na ebidensya kung sakali man. At saka sa tingin ko, baka nasobrahan lang. Natigil sa pagsasalita ang ina nang marinig ang pagsuka ni Tatay Bansoy. Nilalabas nito ang mga nakaing pulutan. Mga nakakadiring likido na may kasamang buong pagkain. Dito na kinabahan ng binata. Sigurado siya na may ginawang kakaiba ang kaibigan ng ama. Nagpaalam ito sa ina upang tawagin si Mang Toyang na sikat na manggagamot sa lugar. Hindi na din napigilan ni Nanay Maring ang binata dahil maging ito ay naalarma sa kakaibang nangyayari sa asawa. Magtatanghaling tapat habang binabagtas ang daan papunta sa bahay ng manggagamot. May nakasalubong siya na matandang babae. Sa paglalarawan, may hawak itong tungkod na tila hindi na kayang tumayo pa nang wala iyon. Pinagmasdan ni Buddy ang matanda. Marahil isa ito sa kanilang kabaryo. Pero nagulat ang binata nang bigla siyang hinawakan nito at may binulong. Bilisan mo. Baka hindi mo na maabot ang buhay ang tatay mo. Ano kaya ang lasa ng lasinggerong kagaya ng ama mo? Wika ng matandang babae. Hindi makagalaw si Buddy habang ang matanda naman ay patuloy nang naglakad. Kinakabahan man, bigla na lang siyang nakakilos. Tumakbo na ang binata papunta sa tahanan ng manggagamot. Malayo pa lang sa bahay ni Mang Toyang, sumisigaw na ito. Hindi naman maayos na nasabi ni Buddy ang pakay dahil sa sobrang pag-aalala. Utal-utal itong nagsalita. Iho, uminom ka muna nang kumalma ka. Huminga ka ng malalim, sige. Ayusin mo. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Wika ni Mang Toyang. Mang Toyang, kailangan po namin ng tulong nyo. Yung tatay ko po eh. Mamaya ako na po ipapaliwanag. Wala na po tayong oras. Tugon ni Buddy. Sandali lang. Magnganganga muna ako. Huwag mo ako madaliin. Sa tanda kong ito, baka kung anong mangyari sa akin. Naligo ka ba? Ang lakas ng amoy mo ah. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. May aswang na nakatira sa baryo natin. Aba, dito pa talaga naghasik ng lagim. Pagdating sa bahay nyo ha, maligo ka.
Magpalit ka ng damit. Amoy baboy ka. Wika ni Mang Toyang. Napayuko na lang ang binata at inamoy ang sarili. Wala naman siyang naamoy maliban sa pawis. Sa pagpapatuloy ng kwento, dala ng matanda ang isang maliit na bote na may lamang lana at krus sa loob. Meron din itong ugat ng puno. Nagtataka naman ang binata kung paanong naipasok ang krus na yari sa kahoy. Maliit ang bote, maging ang mga laman nito. Hindi na lamang siya nagsalita. Bagkus inalalayan na lang ang matanda sa paglalakad. Ilang sandali pa ay nakarating na sila ng tahanan. Nasa bakuran pa lamang ay huminto na ang matanda. Sinuri muna ang buong lugar. Ayon sa manggagamot, may mga bakas na naiwan ang nilalang hanggang sa dumako sila sa papag. Napamura pa ito nang masiguradong nakapasok na ng pamamahay ang nilalang. Lahat ng ginamit ng aswang sa pamamahay niya, lalo na ang nalawayan, sunugin niyo na. Makamandag ang laway ng mga aswang. Nananatili ang bisa ng laway kahit anong hugas. Kunan niyo ko ng pitsil na may lamang malinis na tubig. Panigurado lang na hindi kayo nawaan. Kumuha na din kayo ng pampausok. Lahat kayo ay magpapagpag. Wika ni Mang Toyang. Hindi na nagsayang pa ng oras ang matanda. Kagad niyang sinuri si Tatay Bansoy ng mga oras na yun. Namumutla na ito dahil sa sobrang pagsusuka. Ayon sa ama, pakiramdam niya merong humuhukay sa loob ng tiyan. Hinawakan siya ng matanda habang inaalam kung papaanong gamutan ang gagawin. Ilang sandali pa nang mailapag ang pitsil na may lamang tubig. Dinasalan ito ng matanda at pinataka ng langis mula sa boteng dala. Lahat ng miyembro ng pamilya ni Tatay Bansoy ay pinainom. Samantalang yung tatay naman, hindi lamang pinainom, bagkus gumamit ang matanda ng iba't ibang uri ng orasyon, pangkala sa sumpang nailagay ng nilalang. Gamit ang langis sa loob ng bote, pinatak ito ng matanda sa mga palad. Inihipa ng orasyon bago hinaplas sa tiyan ng pasyente. Hinagod niya ito na tila may hinuhuli sa tiyan ni Tatay Bansoy. Hanggang sa nakaramdam muli ng pagsusuka ang ama. Gamit ang ginawang pampausok, isinahod doon ng manggagamot ang suka. Nandidiri si Buddy sa nakikita na itim na likidong sinusuka ni Tatay Bansoy. Nagtataka man. Hindi na muna siya nagsalita hanggat hindi pa natatapos ang albularyo sa ginagawa. Inabot pa ng ilang oras ang gamutan. Doon pa lamang nakatulog si Tatay Bansoy. Dahil sa nangyari, inalarma ng pamilya ang buong barangay. Bago pa man magdilim, sama-sama nilang pinuntahan ang bahay ng mag-asawa sa takot na baka hindi lang ang pamilya ni Tatay Bansoy ang nabiktima. Sa kasamaang palad, wala na silang naabutan sa lugar kung hindi ang mga butong nakaumpok sa loob ng pamamahay ng mga ito. Hindi man sigurado kung anong klaseng buto, walang pagdadalawang isip na sinunog ang lugar. Buong gabi, nag-ikot ang taong bayan upang masigurado ang kaligtasan ng mga taga-baryo. Magmula ng araw na yun, hindi na muli pang nakita ang mag-asawa sa baryo nila. Ayon sa usap-usapan, marahil lumipat na ito ng lugar. Nagpasalamat din ang pamilya ni Buddy sa ipinakitang katapangan, lalo pa ng mga oras na walang naniniwala sa kanya. Nalungkot din ang ama dahil sa nangyari. Sa maikling panahong nakilala ang kaibigan, itinuring niya itong hindi iba sa kanila. Pero ang isang nilalang, kahit gaano kaganda ang pakikitungo, lalabas pa rin ang tunay na anyo.
Sa kasalukuyan, may sarili ng pamilya ang magkakapatid, pero naipapasa pa rin ang karanasang ito, hindi para katakutan, upang magsilbing aral. Huwag masyadong magtitiwala sa hindi kakilala o kahit kaibigan man. Huwag lubusang magtiwala. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ramil. Taong 1991, Iloilo. Aba, Ramel! Mukhang yayaman ka na ata sa pagtitinda mo ng mga prutas ah. Ilang buwan nang masagana yung pinagkukunan mo. Hoy, pag kailangan mo ng kargador, sabihan mo lang ako ha. Hindi ako tatanggi. Sige na ha. Mauna na ako sa'yo. Mag-ingat ka sa pagbaba. Wika ng kapitbahay ni Ramil. Ngumiti lang ang matanda at diretsyo ng naglakad, habang karga ang 2 sako na punong-puno ng iba't ibang klase ng mga prutas. Dali-dali na din sa paglalakad. Mag-aalas 5 na ng umaga. Sa pamilihang bayan, kinakailangang maging maagap sa paglalatag ng mga paninda. Dahil sa maagang dumadayo ang mga mamimili. Karamihan sa mga suki ni Ramil ay taga-Karatig Bayan. Kahit papano, masasabing sikat na rin ang pwesto dahil ang lahat ng mga itinitindang prutas ay mataba. Ayon sa mga mamimili, mas matamis ang prutas kung ikukumpara sa iba at hindi din mabilis mabulok. Kaya binabalikan ng mga suki ang paninda ni Ramil. Kung susumahin, hindi pa naman gaano katagal sa pagtitinda ang binata. Sa katunayan, 6 na buwan pa lang ang nakalipas magmula nang magtinda ito. Ngunit halos lahat ng mga nakakasabayan napapatingin na lamang sa tuwing dinudumog ng mga mamimili ang pwesto ni Ramil. Samantala, bandang 3:00 ng hapon umuwi na ng tahanan si Ramil. Mag-isa lamang siyang naninirahan at tanging kasama ang mga alagang manok. Matapos makapagtinda, nagpapahinga lamang ang binata dahil sa madaling araw. Pupunta ito sa bundok at sa buong maghapon. Sasakit na naman ang katawan ni Ramil. Tuwing nauupo ito sa ginawang kubo sa sariling bakuran, madalas itong tulala sa dami ng mga iniisip. Bagamat hindi namumroblema sa pinansyal na pangangailangan dahil tuloy-tuloy ang pag-unlad ng tinda. Hindi pa rin may tatanggi ng binata ang lungkot na nararamdaman tuwing nag-iisa. Samantala, matapos namang makapaglinis ng paligid at makagawa ng mga panggatong, humihiga na si Ramil at kusa na lamang nagigising pagsapit ng 1:00 ng madaling araw. Kalahating oras bago mag-2:00, gising na si Ramil. Dahil hindi na muli pang nakabalik sa pagtulog, lumabas na muna ng tahanan ng binata. Dala-dala ang 2 malaking sako. Magmula sa tahanan ay naglalakad ito ng halos 1 oras, paakyat sa bundok na pinagkukunan. Lampara lamang ang dala ni Ramil na nagsisilbing ilaw sa napakadilim na daanan papunta sa bundok. Sa katunayan, matarik ang daan paakyat, kaya bukod sa lampara, meron din siyang dala na kaperasong kahoy na nagsisilbing tungkod sa pag-akyat. Nang tuluyan ng makarating ay nagpahinga muna ito. Sa parte ng bundok, may isang lumang kubo na kung saan pwede makapagpahinga si Ramil. Habang nakaupo ito ay nasa labas ang lamparang dala. Malinaw niyang nakikita ang loob ng kubo. Meron ding halo-halong mga tanim na prutas at gulay, katulad ng saging, langka, at iba pang madalas na mahanap sa bundok. Sa pagkakalam ni Ramil, siya lamang ang nakakaalam sa lugar
dahil wala namang ibang nangunguha maliban sa kanya. Matapos lamang ang ilang minutong pagpapahinga, diretso nang namitas ng mga bunga si Ramil dahil sa pinupuno pa ang dalang lalagyan. Halos nauubos ang 2 oras ng binata sa pamimitas. Kaya naman kapag natatapos kaagad na itong bumababa ng bundok. Bandang 9:00 ng umaga, dahil sa konti na lang ang natitira sa mga paninda, nagkakaroon na ng oras si Ramil sa pakikinig ng mga usapan ng kasama. Ayon sa mga ito, panay pa din ang pagkawala ng mga bata sa lugar dahil sa wala namang mailahad na opinyon, nanatili itong tahimik habang nakikinig. Sa katunayan, 6 na buwan na rin ang nakalipas magmula nang pumutok ang balitang iyon. Bagaman natatawag na binata, lingid sa kaalaman ng karamihan sa lugar ang pagkakaroon ng anak ni Ramil. Ngunit kagaya ng sinasabi ng matanda, mapaglaro ang tadhana. Ilang taon ang nakalipas magmula nang magkaroon siya ng kasintahan. Inilihim nito ang lahat sa mga kabarangay dahil mailap sa tao ang babae. Isang araw, ganun na lamang ang tuwa ni Ramil. Nang malaman na binigyan na sila ng anak, maayos naman ang naging panganak ng kasintahan. Maging ang anak ay maayos ang kalagayan. Lumipas ang 3 taon ay bigla na lamang nawala ang anak ni Ramil. Ni katawan nito ay hindi na muli pang nakita. Nangyari ang pagkawala. 6 na buwan pa lamang ang lumilipas. Kasabay ng paglaho ng anak, bigla na lamang ding nawala ang kasintahan. Kaya naman halos hindi kayanin ng binata ang sunod-sunod na nangyari. Ngunit patuloy pa rin si Ramil sa hamon ng buhay. Hanggang ngayon ay pilit pa rin inaayos ang sarili. Pinapakinggan lamang ng binata ang mga usapan dahil may mas importante itong pinagkakaabalahan. Samantala, pagsapit naman ng 2:00 ng hapon, umuwi siya para maglaba at hindi niya namalayan ang oras. Nagpahinga si Ramil at sa muling pagdilat ng mga mata, 2:00 na ng umaga. Kinuha nito ang lamparang gagamitin, pati na din ang nakatagong karet. Dahan-dahang naglakad ang binata papalabas ng tahanan. Hindi pa man nakakalayo ay nahinto na sa isang bahay at nakita ang maglola, si Aling Divina, at ang apo nitong 5 taong gulang pa lamang na si Nene. Pinagbasdan ng binata ang paligid at nang mapansin na wala namang tao, dumiretso na papasok at sapilitang binuksan ng pintuan sa likuran ng parte ng tahanan. Matibay man ang pintuan ay nagiba ni Ramil. Dumiretso siya sa loob. Bagamat napakadilim, nahanap niya ang kwarto kung saan nakaiga ang dalawa. Dahan-dahang kinuha ni Ramil ang batang natutulog. Samantalang ang lola naman ay hindi nagising. Magaan lang naman ang bata. Kinarga ito ni Ramil habang dali-dali sa paglabas ng pintuan. Sa sobrang pagmamadali, hindi na kinuha pa ni Ramil ang lampara at mabilis nang naglakad. Hoy! Hoy! Apo yan ni Aling Divina! Ibalik mo yan, hoy! Wika ng isang lalaki. Dahil dito ay halos madapa na siya sa pagmamadali. Dumiretso lamang ito dahil sa umagang iyon, hindi siya makakakuha ng paninda kung walang kapalit na bata. Ito ang istorya kung bakit nawawala ang mga bata sa lugar. 6 na buwan na ang nakakalipas magmula nang mawala ang anak ni Ramil. Dahil sa wala namang nahanap na bangkay ng anak, hindi nawalan ng pag-asa ang binata. Kung ano-ano ang sinusubukan niyang paraan sa paghahanap, hanggang sa napadpad sa albularyo. Natuklasan niya ang hiwaga sa parte ng kabundukan kung saan siya kumukuha ng mga prutas na kasalukuyang itinitinda. Ayon sa albularyo,
Ang bundok na ito ay kinatitirahan ng mga nilalang na kung tawagin ay buso. Pumapayag ang mga ito na kumuha siya ng prutas at gulay. Kaso nga lang sa kabilang banda, iba ang naging kaso ng anak ni Ramil. Natagpuan ito sa ilalim ng puno ng saging, ngunit parang wala ng kaluluwa. Dahil dito, nakiusap ang matandang kasama sa mga nakatira sa puno at dito nalaman na ang anak ni Ramil, isa sa mga inalay ng minsang kumuha ng prutas sa kanilang teritoryo. Kaya naman nakiusap ang matanda sa nilalang at dito nalaman ang kondisyon ng buso para mabawi ang anak. Ayon dito, kinakailangan mag-alay ni Ramil ng 30 bata sa tribo ng mga buso para muling maibalik ang sariling anak. Isa sa pribilehiyong kasama nito, libreng mga prutas at gulay sa tuwing nakakapag-alay ng bata. Dahil sa sobrang pagmamahal sa anak, nagagawa ito ni Ramil. Bagamat kahit papano nakakaramdam ng takot at konsensya sa ginagawa, hindi na ito iniisip pa dahil kapalit naman nito ang anak. Sa loob ng ilang buwan, nakaka-25 bata pa lamang si Ramil. Bukod sa napakahirap na kumuha ng bata, ilang araw niya munang pinoproseso ang utak. Lalo pat may mga oras na naaawa din siya sa pamilya ng nawalan. Hindi man likas na masama si Ramil, ngunit kinakaya na lamang ang lahat alang-alang sa pinakamamahal na anak. Samantala, dahil mabilis tumakbo si Ramil, paglingon niya ay hindi na muli pang nakita ang humahabol na kapitbahay. Kaso nga lang, dahil sa dami ng taong nagising sa ingay, dali-dali pa rin sa paglalakad ng mabilis ang binata, nang tuluyang makarating sa parte ng kabundukan kung saan naninirahan ang mga buso. Meron siyang binanggit na salita na tanging siya lamang ang nakakaintindi. Doon lumabas ang isa sa mga nilalang para tanggapin ang dalang alay. Malapad ang katawan nito. May napakalaking braso at binti. May mahabang kuko. May isang sungay sa kaliwang bahagi ng noo kung saan may lumalabas na usok. Samantala, ang mukha naman nito ay binubuo lamang ng isang malaking mata sa gitna, ilong at bibig na may nakausling 2 pangil. Kung si Ramil ang tatanungin, nakakakilabot ang itsura nito, lalo na kung nagsisimula ng magsalita. Samantala, dahil nakahanda na ang bata, diretso na itong kinuha ng nilalang. Walang pagdadalawang isip na binuksan ang bahagi ng tiyan. Inamoy ang katawan. Nang masiguradong maayos ang bata, tinawag nito ang iba pang kasamahan. Si Ramil naman, nanatili muna sa isang tabi habang pinagmamasdan ang nilalang. Ayon pa sa binata, halos 10 ang bilang ng nilalang. Ang kaibahan nga lang ng nauna, mas malaki ang katawan nito kumpara sa mga kasamahan. Dahil pinagatian ng mga nilalang ang bata, habang pinagmamasdan ay masaya ang mga ito. Sa katunayan, ang iba pa sa mga buso ay may 2 bungo at buto ng namatay na tao. Paulit-ulit nilang ibinabangga na tila ginagawang tambol. Ang iba sa kanila ay nagsasayawan dahil sa nalikhang tunog. Higit kumulang kalahating oras ang ginugol ng mga ito sa pagkain. Nang masiguradong ubos na ang laman ng bata at tanging mga buto na lamang ang natira, isa-isang pumanik sa puno at bigla na lamang naglaho. Ang mga nahuli naman ang siyang kumuha ng mga naiwang buto. At yung pinuno, sumenyas kay Ramil na maaari na siyang mamitas ng mga bunga. Bago pa man makalapit ang binata sa puno, biglaan na lamang naglaho ang pinuno. Kung dati ay halos nanginginig si Ramil sa mga nakikita,
at hindi maayos na nakakakuha ng mga bunga dahil sa kabang nararamdaman. Ngayon ay kalmado na. Nasanay na lang sa mga nilalang. Isa rin sa rason ng binata sa pagtuloy na pagkuha ng mga bunga ay para mabuhay ang sarili. Wala na siyang ibang pagkakakitaan kung hindi pagtitinda. Hindi nagtagal. Kaagad namang napuno ang dalang lalagyan ng mga gulay at prutas. Bago tuluyang bumaba, napansin itong gumagalaw ang iba pang matataas na damo. Indikasyon na may hayop o taong nagtatago. Kaagad niyang ibinaba ang lahat at dali-daling pinuntahan ng parte kung saan narinig ang gumagalaw. Ganun na lamang ang pagkagulat niya nang makita ang lalaking humahabol sa kanya. Parehong nagkabiglaan ng dalawa. Bumalik ang tao pababa. Hindi na ito hinabol pa ni Ramil. Dahil na mga oras na yon ay 4:00 na at may iilan ng mga tao sa daan. Naisip niya kung sakaling hahabulin pa ito, mapapaisip ang mga makakakita. Bumalik na lamang ito at kinuha ang mga prutas at gulay na ititinda. Habang naglalakad, hindi na mapanatag ang isipan dahil baka nakita ng lalaki ang buong kaganapan. Hindi malabong maisumbong siya sa otoridad na desidido rin sa pagtugis ng nilalang. Alam niya na marami nang naulila at nawawalang bata. Hanggang sa makarating sa pinagtitindahan, wala namang kakaibang nangyari. Mabilis na lumipas ang panahon. Naging maayos naman ang lahat at walang otoridad na kumuha sa kanya. Doon lamang nakaramdam ng ginhawa si Ramil. Nang sumunod na araw, nangyari ang kinakatakutan ng binata. Mabuti na lang at nahuli siya ng gising. 3:00 na ng madaling araw nang makarating siya sa teritoryo ng mga buso. Hindi pa man nakakarating sa mismong puno, natanaw na ng binata ang nagbabagang apoy. Kaya naman nakaramdam ng kaba si Ramil at dahan-dahan sa paglalakad. Nang tuluyang makalapit, dito nakita ni Ramil ang mga opisyalis ng barangay at iba pang otoridad na nag-uusap habang nakatitig sa mga puno. Sa puntong iyon, napaupo na lamang sa lupa si Ramil dahil kasabay ng unti-unting pagkawala ng mga puno ay siya ring pagkawala ng pag-asa na buhayin ang anak. Gustuing mang isalba ang puno. Hindi na nagawa pa ng binata. Nawala na ito ng lakas dahil sa pagkawala ng anak. Paglingon naman sa isang banda, nakita niya yung lalaking humabol sa kanya. Nakangisi ito kaya sigurado si Ramil na siya ang nagsumbong sa mga otoridad. Dahil dito, nandilim ang paningin ng binata at palihim na sinugod ang lalaki. Nasa isang sulok ito, kaya hindi kaagad napansin ng mga tao nang atakihin niya ang lalaki. Naghahalo na ang galit at gigil. Hindi napigilan ni Ramil ang sarili. Nang mismong oras na yun, sinaksak niya ng karit ang leeg ng lalaki. Hoy! Anong ginagawa mo? Hoy, mga kasama, huliin yung lalaking to! Di ba siya yung tinutukoy na Ramil? Kailangan maimbestigahan yan. Hoy! Sumama ka sa amin! Wika ng otoridad. Kaagad namang dinampot ang binata at wala na itong nagawa kung hindi sumama. Hindi na rin nakatakbo dahil napakarami ng tao sa lugar. Paulit-ulit na pinaamin si Ramil kung siya ang kumukuha ng mga bata. Ngunit dahil sa takot ay tinanggi ito ng binata. Hindi naman siya pinayagang umalis. Hanggang sumikat ang araw ay hawak pa rin siya ng otoridad. Dahil sa pagpatay niya sa lalaking nagsumbong sa kanya, mas lalong binantayan ng binata. Nagpa siya ang otoridad na ipasok na ito sa selda. Lumipas pa ang ilang araw ng pagkakakulong. Dahil wala na siyang pag-asang makakalabas, kusang inilahad ni Ramil ang nangyari.
Inamin niya lahat ng nagawa, kasama ang pagkuha sa mga bata at pag-aalay sa buso. Hindi naman siya pinaniwalaan ng otoridad. Iniisip nila na nababaliw na si Ramil. Hindi pa rin siya pinakawalan ng mga ito at tuluyang pinagbayad sa mga kasalanang nagawa. Sa puntong iyon, alam niyang malabo na siyang makalaya sa selda. Iniisip niya na doon na siya mamamatay. Alam rin niya na marami siyang nagawang kamalian. Ngunit sa kanya, para lamang ito sa pinakamamahal na anak. Kahit anumang pag-iisip ang gawin, tinanggap niya na lamang ang parusang pinataw sa kanya. Hindi lang ng otoridad, pati na rin ng Diyos. Sa paglipas ng mga araw, binitawan ni Ramil ang pag-asang makikita pa ang anak. Wala na ang teritoryo na mabuso at hindi niya rin natapos ang kinakailangang gawin. Tinanim na lamang ni Ramil sa isipan na patay na ang anak. Habang nakakulong sa selda, dito lang niya naramdaman na tila kinakain na siya ng konsensya. Pakiramdam niya, siya ang pumatay sa mga bata sa lugar. Tuwing naiisip ito ni Ramil, may mga pagkakataon na gusto niya nang bawiin ang sariling buhay dahil sa pagiging makasarili at asal hayop. Dumating ang panahon ay merong bumisita sa kanya. Ito ang kaibigang albularyo. Nagkaroon siya ng pag-asa dahil ayon dito, nabawi sa mga buso ang kanyang anak. Ang kapalit nito, hahanapan niya ng bagong tirahan ang mga buso. Hinanapan niya ng bahay na matitirahan ng bata. Nasa mabuti na itong kalagayan. Masaklap man ang sinapit ng kanyang buhay. Marami mang batang namatay ng dahil sa kanya. Hindi ito pinagsisihan ni Ramil. Ginawa niya ang lahat ng ito para sa pinakamamahal na anak. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Abangan pa natin ang mga susunod na kwento dito sa ating channel. Paalam. Kwentong Bayan.